Hello, Taurus! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Taurus. Kunin niyo lamang po ang nakarelate kayo, tapon niyo ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na reading ang siyang makaka-relate tayo. Pero, naniniwala ako meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Maaaring sa deck na ito o sa deck na iyan. Lalo na dito, ito ay oracle card. Universal ang meaning niyan, universal ang message, universal ang advice. Kahit ano pa ang pinagdadaanan nyo, kahit hindi kayo nakarelate sa kwento ng tarot deck, iisa lang ang message ng oracle. At yun ay magandang advice para mabigyan tayo ng magandang perspektibo kung paano natin haharapin ang ating pinagdadaanan. Ano ito? Nahulog? Kukunin ko lamang po. Four of Pentacles ang iyong core energy. Maaaring possessiveness. I want them all. Pwede din naman na parang insecure tayo pagdating sa kaperahan. Meron tayong naipong konti pero hindi ito sapat para sa kakailanganan natin this month. Happy holidays pala at sana masaya ang ulam nyo at handa nyo sa Pasko at hindi ito 500 pesos lang na Noche Buena. Grabe. Anyway, Four of Pentacles, pwedeng, ano to, tingnan mo yan, no? Hawak niya yung apat na coins at parang hindi nyo ako matitinag. Hahawakan ko to. So, ang energy na yon ay pwedeng yun nga, magiging possessive, pwedeng ayaw mag-share, pwedeng ganon. Yan ang energy na yan ni Taurus. Very, very tight ang kanyang grip sa kaperahan. Pwede kasing na may trauma na si Taurus sa pagdating sa kaperahan. Ang pinagpaguran niya pero iba ang nakinabang. Umpisa ng iyong clarification spread, mukhang meron kang naiisip na gawin. Pwedeng new venture, new business, new idea, may new idea, meron kang aaralin na isang bagay. O pwede din naman na unfamiliar ka sa isang ganap na ito. Pwedeng ano to, halimbawa, dati hindi mo ginagawa na sumali sa mga networking community. Ngayon, sasali ka na, you will put yourself out there. O pwede din naman na kung dati hindi ka nag-i-invest, hindi ka nagbi-business ngayon, parang iisipin mo, invest ko kaya itong naipon kong kaunti para sa isang maliit na negosyo. Magsimula kaya ako ng bago. Eight of Swords, you could be trapped. Pwedeng trap sa isang career situation, hindi ka na na-promote. Pwede din naman na parang nalilimitahan ka, hindi mo na aabot ang iyong full potential sa kung nasaan ka man ngayon. It could be relationship, kung relationship-wise, ganun din, hindi mo na parang nalilimitahan ka sa pagkilos. Pwedeng yung iba sa inyo na pwersa na maging husband o housewife, hindi ka na pinagtatrabaho ng asawa mo pero gusto mo pa rin magtrabaho or gusto mo pa rin mag-aral. So you are in a situation na parang hindi yun totoong ikaw yung lumalabas. At dahil dyan, pwedeng ikaw ay napapaisip ng ways para um, maging kaiga-igaya naman kahit papaano ang iyong sitwasyon. Ah, Pwede din naman na yan ang nagpo-cause ng insecurity. Insecurity tapos, ayan o, isa din to na lumabas, maraming signs ang nalabasan nitong card na ito. Trying to fight for your place. Trying to fight for kung ano yung, you earn that spot and you know you deserve it. And you're fighting with all your power para lang masustain yung lugar na yan. And yun yung nakaka-drain yung energy na yon kasi parang I'm good enough to be here. Sino ka para sabihin sa akin na hindi ko deserve to? Kasi nalilimitahan ka. May mga puwersa sa paligid mo na lumilimita sa'yo, Taurus. At malamang may kinalaman yun sa career o sa pera. Yung iba naman sa inyo, pwedeng nalilimitahan dahil may sakit. Nalilimitahan kasi hindi stable, may mental health issue, hindi stable health-wise. And so, parang hindi ka pwedeng PWD, hindi mo, hate to say it, pero pwedeng discrimination. Nadi-discriminate ka.
Yun yung ito, nalilimitahan. May discrimination, pwedeng gender din na discrimination. At ikaw yan, no? Knight of Pentacles. Slow and steady wins the race. You're doing due diligence. Alam mo yun, hindi ka, kahit pa nakakalimita yung mga nasa paligid mo or yung mga ini-impose sa'yo ng mga tao sa paligid mo, alam mo yun, meron ka lang, anong tawag doon yung sa tapahoho ba yun? Yung sa kabayo? Naka-focus ka lang dun sa dapat mong gawin na hindi ka nagpapatinag sa mga tao sa paligid mo. Pero ingat ka, Taurus, na kaka-focus mo ay hyper-focus ka dun sa gagawin mo. Ingat ka na hindi mo na naobserbahan yung mga tao sa paligid mo. Hindi ka na nakakakinig dun sa mga issues na kailangan mong i-address. Hindi ka na naka-tune in doon sa mga kaibigan mo. Hindi ka na present sa iyong home life kasi masyado kang focus sa trabaho, trying to prove na you have earned it and you are deserving doon sa spot na nasaan ka ngayon. Kasi nga masyado kang parang nalilimitahan ng mga tao sa paligid mo. So, you will do your best para lumaban. Ayun, pasugod siya, oh. Heartbreak! Ikaw lang nakakuha nito, Taurus. Heartbreak. This December might cause you heartbreak. Heartbreak, not necessarily as in breakup in a relationship, pero pwede din. Pero what I'm picking up more is that yung heartbreak na yun is mataas ang expectations mo sa sarili mo and hindi mo na-sustain yung expectations na yun towards the end of the year. Kaya masama yung loob mo actually sa sarili mo kasi hindi mo na-achieve yung sinet mo na goals during the start of the year. Pwedeng yan, or pwede din talaga na heartbreak as in matatanggal ka sa trabaho, parang lalala itong pag-trap sa'yo, pwedeng mapapaaway ka, pwedeng ilalaban mo yung posisyon mo, pero sabihin nila sa'yo na parang ang nega mo, tanggalin na lang kita, pwedeng ganun. Extreme yun, pwedeng sa isang tao lang makarelate, pwedeng wala at all, pero yun yung pwedeng mangyari kasi ending this first line here is heartbreak. It's a heartbreaking situation. Pero we could take that literally as in heartbreak, as in relationship heartbreak, may mawawalan ng karelasyon this December. Kasi siguro itong relasyon na to ang siyang nagdadala sa'yo ng parang natatrap ka nga. Hindi ka makausad in life, hindi mo ma-achieve yung mga gusto mong ma-achieve, hindi mo magawa yung goals mo dahil nga itong relasyon na to ay parang ikaw na lang yung nagdadala, ikaw na lang yung, you're trying to protect it, pero yung partner mo, hindi niya ginagawa yung part niya to protect. Tingin mo, oh, baliktaran pa. Clarifying ang Eight of Swords, yung trap, ay lumala pa into Ten of Swords, which is yung, ayan o, betrayal. Tingnan mo naman, oh, nasaksak siya sa likod. Pero, justice will be served, so maaaring, we could interpret this as yung paglaya na from this from this trap situation kasi gagawa na si universe ng paraan para maibigay ang hustisya para sa'yo. Pero ikaw yung makakaisip kung ano yung paraan, kung ano yung way para makalaya dyan. Mukhang ikaw din ang magte-take ng action. Pero it's not gonna be that fast, feeling ko, kasi may Knight of Pentacles pa dito. Aaralin mo munang mabuti yung sitwasyon at you will do due diligence. Oh, nice. Eight of Cups. Should I stay or should I go? You would go. Ito yung yung recognition na that some things are no longer serving me. This relationship, whether career, whether work relationship or romantic relationship, mapapaisip ka na this relationship is no longer serving me. Pwedeng yung pag-stand mo ng ground, yung pag-fight mo dun sa, ito yung kanina sinasabi ko na na-earn mo yung spot na yan, ipaglalaban mo. Pwedeng yan ay yung pag-stand up for yourself. Pwedeng yan yun. Parang ako naman, it's my time to shine. It's my time to parang for so long, I've been protecting you. I've been doing everything I can para sa'yo, tapos hindi mo ma-reciprocate in a way na deserve ko. At dahil hindi mo nare-recognize yon, ako ay tingin ko maghahanap na ako ng paraan kung para makamit ang hustisya para sa sarili ko.
I will not do it fast, and it might sting, pero uh, luck is on your side. The wheel will turn in your favor, Taurus. Kung ano man yung planuhin mong yan, hindi ko sure kung magsasucceed. Doesn't necessarily mean success to. Pero, pwede kasi na, halimbawa, planuhin mo no, na ano, na ah, kasuhan, halimbawa lang kasuhan yung isang tao, pwedeng matalo ka dun sa kaso, pero sa universe may ibang way kung paano ipapakita sa'yo yung success. So, halimbawa, pwedeng may mag-o-offer sa'yo na abogado na libre na lang yung fees, yung mga ganun, may ibang swerte in another form. Hindi siya yung linear na swerte na way that you expected. So, Hermit, Virgo, pwedeng mag-overthink, overthink mo yung breakup na yan, or pwede din naman na ikaw ay magka-come into, para magmumuni-muni ka towards the end of the year, which is very appropriate sa December. Magmumuni-muni ka, you would seek enlightenment, pwedeng you would meet your friends and ask them, parang, what have I done wrong, how can I do it better, ganyan-ganyan. Pwedeng ganun. Pero everything else, while mabilis ang mga pangyayari when it comes to um, yung pag-alis or yung desire na umalis, may due diligence ka munang gagawin at pagsusumikapan mo para finally makamit mo yung hustisya na actually iba sa inyo pwedeng hustisya na deserve mo, yung iba sa inyo pwedeng pwedeng mapapaisip na magdemanda kaya ako, yung ganun, and it will work in your favor. You would get the answers that you are seeking, kasi ito yung para magsha-shutdown, hindi mo nakakausap sa mga tao. It's either yun nga, magsisik ka ng advice from friends para lang sa enlightenment na yun. Pero pwede din na magsha-shutdown ka and pwede magso-soul searching ka. Mag-iisip ka ng ibang paraan kung paano mapabuti yung sitwasyon mo tapos hindi ka makontakt ng mga friends mo. Pwedeng ganun. So, what are you holding on to so bad, Taurus? What do you need to let go of? Kasi masyado nang marami ang na-endure mong pain, may pain pa, pero may swerte naman na parating at iyon ay may kinalaman sa hustisya. Pwedeng legal battle. Pwedeng, lagi kong nakukuha ang reading sa Taurus ay winaldas yung pera niya ng iba, ng partner. So, makakamit mo na yung hustisya. Ang ganda nito, restore innocence. In what way can you tap into your inner child? Lagi nating naririnig everywhere yung healing the inner child. So, hindi ko sinasabi na gumastos kayo ng gumastos, pero pwede din gumastos kayo para sa sarili niyo at huwag sa ibang tao. Pwede din na, ano yung childhood joys? Recall, contemplate on the childhood joys na um, meron ka sa memory mo. And why not do it this December? Since bakasyon naman, um, how can you look at ways differently? Kung halimbawa galit na galit ka sa partner mo, paano mo aalalahanin yung mga simple joys na kayong dalawa lang ang naka-experience? How can you see your partner in a different light? Hindi ko sinasabi na makipagbati ka kung di ka ready. Ang sinasabi ko is, yun kasi yung seeing them differently as in positively could be a way para makumit mo yung hustisya. Kasi I always say, ang justice, may kasamang forgiveness to para mapalaya mo yung sarili mo doon sa heartache and heartbreak. And then, that's the time when the wheel will turn in your favor, a series of fortunate events. So, sa ngayon, ang advice sa'yo ng universe, play, rest, find your tribe, what brings you joy and do it. So, I'm gonna leave it at that. Like, share, subscribe lamang po. And sana maabutan ko kayo next time. Ako po si A and see you soon, Taurus. Salamat and bye-bye.